Amen. At alam natin kung kanino yung dakilang pag-ibig na yan. Yung pag-ibig na dakila, mga kapatid. So, marami po, mamaya may pag-usapan natin, marami kasi pag-ibig na nag-exist sa mundong ito, pero yung pag-ibig pa rin ang ating Panginoon. Sabi po ng Efeso, chapter 3, verse 17, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig o pananampalataya. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. Take note, mga kapatid, ang sabi po dito ni Pablo sa mga taga-Epeso, kasi alam natin sa Revelation, yung Ephesian Church ay nawala yung kanilang pag-ibig, yung kanilang first love sa ating Panginoon. So, may sulat po, mga kapatid, si Pablo sa mga taga-Epeso, na sabi dyan na lahat po ng ginagawa natin para sa ating Panginoon ay gawin po natin ng may pag-ibig. Amen? Pumupunta po ba kayo dito sa church na napipilitan lang? Dahil napag-utusan, napagsabihan, walang magawa. At ito naman, mga kapatid, no? Ito naman yung isa po nating katunayan na makikita po natin na tanong ko lang, mahal ba natin ang ating Panginoon? Parang ako hindi kumbinsido. Mahal ba natin ang ating Panginoon? Amen! Ay, hindi 100%. Hindi ko nakikita bumubuka yung bibig ng iba. Mahal ba natin ang ating Panginoon, mga kapatid? Amen! Praise God. Ang tunay na nagmamahal sa ating Panginoon, di ba, ang sabi nga, sa labas, ang pagmamahal, yung ginagamit nilang pambubola, kapag mahal mo ang isang tao, tatawirin ang dagat, aakyatin ang mga bundok, lahat gagawin para lang makita yung minamahal. Tama po ba? At may ilan-ilan dito sa atin na ginawa po yun. Kahit malayo yung ating sinisinta, masulyapan lang, makita lang, marinig lang, maamoy lang, solve na. Meron pa nga, mga kapatid, nakita ko yung kapag, iba kasi nakikita ko minsan yung yung kinuhumalingan yung kilikili ng babae o lalaki. Matindi. Natural scent. Yun ang hinahanap, mga kapatid. Pero sa atin, kapag mahal po natin, mga kapatid, ang isang tao o bagay, di ba lahat po gagawin natin para makuha natin? Tama po ba? Parang kaunti lang nagmahal. Tagalin na natin yung pag-ibig sa tao. Di ba kapag meron tayong gustong makuha, mga kapatid, lahat gagawin po natin para makuha natin yung bagay na yan. Tama po ba? Halimbawa, si Brother Darwin, gusto niya magkaroon ng tricycle. Pero dahil nga nadala siya ng bugso ng damdamin, hindi naman sana huwag naman. Bugso ng damdamin, mga kapatid, ipinagbenta yung bahay. Makabili lang ng tricycle. May tricycle ka, wala ka namang bahay. Dahil sa bugso ng damdamin, kasi sabi ng Jeremiah, ang puso ay mandaraya. Amen. Tama mo ba? Amen. Ang puso po ay mandaraya. Kaya sa atin, mga kapatid, sa pananampalataya sa ating Panginoon, ang sabi po ni Pablo, na sa mga kapatiran sa Epeso, o maging sa atin, mga kapatid, na ang sabi niya, ang dalangin po niya, na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon ng lahat ng ginagawa natin sa ating Panginoon. Ang kasunod pong verse, upang inyong malubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos, mga kapatiran, ibig sabihin, kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo, ang pag-ibig ni Kristo ay hindi kayang abutin ng pag-iisip. At sa gayo'y mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Amen. Yan po yung pagmamahal po ng ating Panginoon.
Hindi mo kayang isipin yung kayang ibigay sa'yo ng ating Diyos. Amen. Hallelujah. May mga bagay na ginagawa sa atin ng ating Panginoon na hindi natin lubos maisip kung bakit nangyari sa atin. Kung bakit tayo nandito. Kung bakit binigyan tayo ng biyaya po ng ating Panginoon. At marami pong makakapag-testimony. Marami pong makakapagsabi at makakapagpatotoo na dahil sa pag-ibig ng ating Diyos, amen, tayo po ay nandito sa kalagayan natin ngayon. Amen. Amen. Labas sa pananampalataya, tanong ko mga kapatid, ano po para sa atin ang dakilang pag-ibig? Labas sa pananampalataya, hindi kasama si Lord muna. Sa atin lang, dito lang sa ano. Ayun, motherly love. Ano po? Ano pa? Labas sa pananampalataya. Kahit binubugbog. Sabi nga ni Aliner kanina, marupok. Ito mga kapatid, several kinds of love. Sinasabi po mga kapatid sa Greek. Kasi sa Greek, may iba't ibang klase po, definition po sila ng love. Ano po, ganyan naman po. Kasi ang mga Griego, sila po ay lovers of wisdom. Sila po ay mahilig. Mga lovers of wisdom po sila, mahilig po sila sa mga aral sa karunungan. So sa kanila, meron po silang iba't ibang definition ng pag-ibig. Kasi sa atin, kapag sinabing pag-ibig, in general na po yun. Tama po ba? Kapag sinabi natin pag-ibig, basta pag-ibig yan, yun na yun. Sa Greek mga kapatid, marami pong iba't ibang klase ng pag-ibig. So katulad din yan mga kapatid, katulad din yan sa atin. Yung mga Amerikano, sa kanila, ang kanin lang. Rice. Pero pag dito sa Pilipinas, may bahaw, may sinangag, magusaing, ano pa ba mga kapatid? Klase ng, bugas. Bugas daw sa Bisaya, bigas. Pero dito sa Tagalog, pag bugas, hilaw. Lugaw. Ano pa, mga kapatid? Malamsak, iba't ibang klase. Kasi mahilig tayo sa kanin. Kaya yung kanin, mga kapatid, may iba't ibang tawag po tayo dyan. Dito mga kapatid, sila yung mapagmahal sa knowledge mga kapatid. So may iba't iba po silang klase ng love na sinasabi. Una po dito ay platonic love. Yung platonic love mga kapatid, ito po yung mahal mo yung isang tao pero wala kang nararamdamang iba. Platonic, halimbawa, meron yung, di ba may mga, kayo dati, may mga kaibigan kayo, babae. Ako lalaki, may kaibigan ng babae. Mahal ko siya bilang kaibigan, pero hanggang dun lang. Wala nang, busted na. Di ba may mga ganyan mga kapatid na talagang magkatikit kayo, pero hanggang dun lang, ang namamagitan po sa inyo ay respeto. Di ba ito nga sabi dyan deep emotional connection or friendship that is purely affectionate without any romantic or physical desire. Wala sa inyo yun. Wala kayong mali siya mga kapatid. Basta sa inyo, masaya kayong magkaibigan. Kahit lalaki sa lalaki, di ba kalimitan naman sa ating babae sa babae. Badin, Brad, I love you Brad. Parang nakakasiwa mga kapatid, no? Hindi tayo sanay sa ganyan. Sa India, isang tradition po sa India ng mga kapatid, na yung mga lalaki doon nag-holding hands. Wala yun sa kanila. Pagkano sila doon, di ba dito sa atin, babae, ayos na mag-holding hands yan. Kasi hindi maano sa natin. Kasi, di ba, nagyakap-yakap pa, beso-beso pa yung mga babae. Di ba yung nila, yung closeness, sa India, ganun yung mga kapatid. Yung lalaki naman, nag-holding hands dito, magkakasuntukan. Nag-holding hands yung mga lalaki sa mga lalaki. Brad, bahawak ng kamay. Parang, sundo ka na lang, gusto mahawa ang kamay ko. Di ba, parang ganyan. Pero dun sa iba, friendship sa kanila yun. Iba't iba kasi tayo ng kultura. So sa kanila. So ito mga kapatid, yung platonic love is, ito po ay mga kapatid, mutual. Ang namamagitan po sa inyo ay respect, trust, and emotional support. Yan po yan yung, deep kind of friendship. Ayan.
This type of love is often found in close friendships, where two people care deeply for each other but don't feel romantic and or sexual attraction. Yan po yung kind of love, yung isa, yung platonic, mga kapatid. Kasunod ay parental love. So alam natin yan. The deep protective love parents have their children characterized by sacrifice and nurturing. So iba rin po magmahal ang mga magulang. Mabait, pasaway na anak, mahal po yan ang ating, mahal po tayo ng ating mga magulang. Amen. Kahit pinapalo kayo, kinukurot kung saan, sa singit, love na love pa rin kayo ng inyong mga magulang. Kasi iba po, mga kapatid, iba po yung sacrifice mula pa lang sa sinapupunan, yung sakripisyo ng ina, mga kapatid, ay nandun na po yan. Akala mo ilang buwan kang dadalhin. 10. Overdue ah. Siyam, mga kapatid, 9 na buwan na ikaw ay dadalahin. Nandun, mga kapatid, na ang iyong magulang, hindi lang babae, pati lalaki, yung pagpo-provide, pagkikare ng asawa, kasi minsan nakikita natin, medyo hindi natin nakikita yung side ng tatay. Pero habang nagbubuntis, mga kapatid, kaya di ba pagdating po sa English, sa pag sinasabi po nila sa English term, mga kapatid, yung mag-asawa, sasabihin nila, we are pregnant. Pero babae lang naman talaga yung buntis. Pero kapag doon sa pamilya, mga kapatid, we are pregnant, yun ang kanilang ginagamit. Kasi nga, di ba, ang pinag-isa ng ating Panginoon, isang laman na yan. So, kung ang babae, mga kapatid, ay nagbubuntis, nandito naman yung kanyang asawa para morally and physically na nakasuporta po, mga kapatid. Kaya, dun sa mga magulang o sa mga tatay na talagang nakaalalay, doon ako proud, mga kapatid, sa mga tatay. Kasi yung iba, pag nabuntis, bahala ka dyan, parang manok. Manok, pusa, mga kapatid, kapag tapos na, yun na yun, mga kapatid. Pero dun sa mga responsableng mga magulang, mga kapatid, mag-asawa, talagang nandyan po, nakasuporta po yan. At paglabas nung di pa tapos ang kampanya ng magulang. Minsan nga, ilang taon na, mga kapatid, tapos na sa pagiging teenager, nasa magulang pa rin. May asawa na, nasa magulang pa rin. Amen. Di ba, grabe yung grabe po yung grabe yung mga kapatid ng magulang, sakripisyo. Amen. So kaya hindi po talaga matatawaran. Amen. Kaya saludo po sa lahat ng mga magulang na responsable. Hindi ko po sinasaluduhan yung responsable. Salamat po, mga kapatid, sa inyong pong magmamahal. Dahil minsan kahit hindi mo anak, namamahal mo na rin. Napapalala. Si Nanay Ani, si Nida, nasa yung ating Marta. Ayun, si Ate Lea, mga kapatid. Kahit hindi tayo anak nan. Po, yung pagiging magulang nila lumalabas talaga. Yung mga, hindi lang sila po malahat po kayo dito na mga magulangin namin. Po, kami po yung magulang lang, kayo po yung magulangin namin. Salamat po sa inyo pong pagmamahal. 3, romantic love. Ito yung mga kapatid, yung meron na sa partner. So, medyo na-over lang po ang paggamit po dito dahil kahit hindi mag-asawa, ginagawa yung gawain pag-aasawa. Yung po ay, kapag hindi ka kasal, yan po ay kasalanan po sa ating Panginoon kapag gumagawa ka ng, alam nyo na, kasalanan po yan. At hanggat hindi po titigil yan, mamumuhay po tayo sa kasalanan at pwede maging ground sa atin po yan kapag tayo ay pagpasok natin sa langit. Amen. Maging ground sa atin para hindi po tayo tanggapin. Kasi kasalanan po yan. Kasi kailangan yung romantic o yung sexual na gawain, mga kapatid, ay para lang po yan sa mag-asawa. Legal, mga kapatid. Kasi kung pag yan ay hindi, mga kapatid, wala tayong tipan, basbas ang ating Panginoon na lahat ng bagay ay kasalanan po yan. So, ayan. Sunod, brotherly love, Ilya.
deep friendship, and anong pronunciation? Camaraderie. Marked by loyal and mutual respect. Katulad din ng nung kanina. Kanadating lang, lakas na agad ah. Apo. And then yung selfless love, mga kapatid, yung ano ba, yung kind ka, yung matulungin, hindi, ano siya eh, mapagbigay, ayan, kung hanggat may kayang gawin, gagawin niya po yan mga kapatid. Yung hindi ba nag-iisip na para sa kanyang sarili. Ginagawa niya po yan. Kasunod, 7, others. So, ayan, okay din naman. Positive naman yung mga kapatid. Walang yung self-love, hindi selfish. Iba po yung selfish na self-love. Selfish, ikaw lang yung iniisip mo. Yung self-love, syempre, tingnan mo rin yung sarili mga kapatid. Hindi lang ikaw yung bigay ng bigay, binibigyan mo rin yung sarili. So, dito yung ganyan mga kapatid. May tawag dyan mga kapatid eh. Iba po yan. Yan ay may pride yung ganyang bagay. Ano po, isusubo mo na, ibibigay mo pa. Alam niyo may ibig sabihin po ng mga kapatid? Yung para na yun sa'yo. Ibibigay mo pa sa iba. So hindi rin po maganda yun mga kapatid. Depende sa senaryo, pero kung hindi naman talaga kailangan, eh bakit? Amen. Hindi po yung yung sabihin na ikaw ay mabait. Oo, mabait kasi minsan may mabait na kunwari lang. Dahil meron kang ibang intensyon. Kaya ginagawa mga kapatid yung isusubo ko na lang kasi ibinigay ko pa sa iba. Ako po hindi po ako sumasalun doon sa ganun. Tapos ikaw naman ang manghihingi. Ano na, ibigay ko na eh. Ako'y taka. Susunod, sinubo mo na. 7. Love for humanity, charity. Compassion, empathy for all people regardless of personal connection. So, yan ang charity mga kapatid. And the greatest love, sabi ko dyan, agape, unconditional love. Selfless, sacrificial love that expect nothing in return is often associated with divine love such as God's love for humanity. So yung agape mga kapatid, ang nakakakuha po ng mga kapatid, associated o lagi po yung nakadikit sa pag-ibig po ng ating Panginoon. Tama po ba? Na yung pag-ibig po ng ating Panginoon, amen, binibigay po sa atin yan. Hindi nagre-reserve ang ating Panginoon ng pag-ibig sa atin. Ibinibigay lahat. Minsan may mga pagkakataon o maraming pagkakataon na maging tayo po mga kapatid ay ganyan ang nangyayari po sa atin. Ano po yung nangyayari niyan? Na tayo po ay binibigyan ng pagmamahal po ng ating Panginoon pero hindi kaya nating magbalik. May mga pagkakataon na dumadalangin tayo sa ating Panginoon bagamat tayo hindi karapat-dapat, iginagrant ng ating Panginoon yung ating prayer, pero pagkatapos natin makuha yung ating mga answered prayer, hindi na tayo marunong magpasalamat sa ating Panginoon. So, ang nangyayari mga kapatid, yung unconditional love, ang ibig sabihin ng unconditional love mga kapatid, expect nothing in return. Yun yung pag-ibig mga kapatid ng ating Panginoon na kahit ibigay ng ibigay sa atin at walang bumalik sa Kanya, mahal pa rin tayo ng ating Panginoon. Sinong kayang magmahal ng ganyan? God's love is above all things. Amen. Wala pong makakahigit sa pag-ibig po ng ating Panginoon. Nothing surpasses the greatness of God's love. At yan po mga kapatid, mga kaibigan, ay pinatunayan na sa atin ng ating Panginoon. Amen. Na hindi natin kayang pantayan o mas lalo na higitan ang pag-ibig po ng ating Panginoon dahil tayo mga kapatid, mga kaibigan, punong-puno po tayo ng pagkakamali. Punong-puno po tayo ng pagkakasala, punong-puno po tayo ng pagkukulang, pero bakit nagigising ka pa rin tuwing umaga? Bakit meron ka pa rin lakas? Bakit meron ka
meron ka pa rin wastong pag-iisip, yan po ay dahil sa pag-ibig po ng ating Panginoon. Dahil po yan sa kanyang sukdulang pagmamahal po sa atin. Kaya ganyan po tayo, na tayo minahal ng ating Diyos. Kaya, mga kapatid, huwag sanang humantong, mga kapatid, na yung ating pagrarason sa ating Panginoon. Sabihin natin, Lord, hindi mo ako minahal. Lord, hindi ko naramdaman ang iyong pag-ibig. Huwag sana tayo humantong sa ganyan. Dahil kapag ipinakita ng ating Panginoon, natanggalin nga niya talaga ang pagmamahal po niya. Katulad ng ginawa sa Roma, chapter 1, di ba sabi dyan, mga kapatid, sila'y pinabayaan ng ating Panginoon. Mahirap, mga kapatid, kaibigan, kapag tayo po ay pinabayaan na ng ating Panginoon. Kasi tayo mga mananampalataya, talagang dependent po tayo sa ating Diyos. Amen? Nakadepend. Yung buhay po natin, mga kapatid, kahit ang ating Panginoon, mga kapatid, ay grabe po yung pagmamahal na ipinapakita po sa atin. Huwag nawa na ang bawat isa sa atin ay humantong sa pagkakataon na dahil gawa tayo ng gawa ng masama, yan po ay mahirap. Di ba, mga kapatid? Sino dito yung naka-experience ng ganung bagay? Na sa atin, tayo po ay, alam natin tayo ay nagkakasala. Pero nasa isip natin, papatawarin tayo ng ating Panginoon, kaya magkasala ulit. Huwag nyo nang sabihin na, huwag na kayo magturo. Nangyayari po talaga sa atin yan. Alam mo yung kasalanan. Amen? Alam nyo yan na pagkukulang yan sa ating Panginoon. Alam natin na pagkakamali po yan sa ating Panginoon, pero pilit nating inuulit. Nag-iisip kayo? Uy, sinasabi po ni Pablo na gusto natin gumawa ng tama. Gusto natin bumait, gusto natin gawin ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya yung mga pagkakataong ganyan, kasi nga, ay, papatawarin pa naman ako ni Lord. Ginagawa po natin, sabi nga ni Pablo, huwag natin gawing, dahilan, yung habag ng ating Panginoon para magkasala. Huwag natin gawing lisensya. Yung habag ng ating Panginoon para magkasala tayo na magkasala. Kasi dumating sa panahon, ang mga Israelita, bagaman sila'y pinili ng ating Panginoon, sila'y mahal ng ating Diyos, dumating sa punto, mga kapatid, na pinabayaan din sila ng Diyos. May hangganan pa rin kahit sukdulan ng ating ang pag-ibig ng ating Panginoon, may hangganan pa rin. Kaya minsan tayo ay pinipitik-pitik na ni Lord kasi umaabot tayo sa hangganan. Kaya pinapalok tayo ng ating Panginoon, umaabot tayo sa hangganan. Naniniwala po ba tayo dyan? Hindi po ako naniwala, Pastor. Hindi ko pa na-experience. Ay siya. Gusto niyo ba ma-experience? Nasagad din ang ating Panginoon kapag ang magulang natin, nung bata pa tayo, kapag nasagad, kung anong mahawakan, yun ang ipapalo. Malapit o malayo, kaya kang abutin ng pamalunan. Makakuha yun ng walis tingting. Pag malapit ka, hahampas yan. Kapag malayo ka, lilipad yan. Nakakuha ng kasi yung ang mga chinelas mo, yung mga Rambo, yung makakapal. Spartan. Masama yun. Abutan niyo yung panahon ng bakya. Bubukol talaga yun. Inabutan nahampas na rin po kayo ng bakya? Ayun. Medyo panahon namin, Rambo na. Rambo, Spartan, Duralite. Uyo. Kapag kayo nasa linang, ayun, yun ang malatahal sa inyo. Palapa, uyo. Sanga ng bayabas. Kahit tuba ka, titindig ka talaga. Ating Panginoon, mga kapatid,
Amen. Huwag po nating sasagadin. Amen. Hindi ka matutuwa kapag nasagad si Lord. Kahit pag-ibig ang ating Panginoon, kaya niya magparusa. Amen. Kahit pag-ibig ang ating Panginoon, kaya po niyang parusahan. Kasi ang sabi mga kapatid ng Hebreo, sabi din mga kapatid ng ilang sulat ni Pablo, mga kapatid, tayo po ay pinapalo dahil mahal tayo ng ating Panginoon. Kasi ang tao, di ba, sa Biblia yun, nakapatay niya sa Biblia, yung mga anak na hindi pinapalo, hindi yan mahal ng kanyang magulang. Kaya mahal na mahal ako ng aking magulang, talagang sobrang pagmamahal nila, namumula, na violet na talaga. Mahal na mahal ako mga kapatid, lahat ng sentron. Kaya mahirap pag binibigyan ng sentron si tatay. Ano pa, pag leather, mahirap. Okay lang, at least ay yung palo yan mga kapatid yun ay pagdisiplina yun. Amen. Ngayon, takot na yung mga magulang magpalo, no? Pampatulpo, si tulpo dapat ang pinapalo eh. Mga kapatid, part po yan. Huwag yung susubra. Sabi nga, sumusubra minsan eh. Buhay man. Buhay man din. Mas iba pati yung mga taong laki sa palo mga kapatid, di ba mag-isip yung mga yan? Amen. Kahit pa paano, may takot dyan sa kadisiplina. Kesa dun sa mga pinalaking walang palo, hindi nakaranas eh. Kaya sa atin mga kapatid, depende naman yan sa magulang, pero huwag lang susubra yung magulang na talagang ayaw pahimpuan ng pamalo mga kapatid. Verbal, mas masakit kaya ang verbal. Naniniwala ka dyan mga kapatid, mas masakit ang verbal kaysa sa palo. Kaya minsan mas gusto kong paluin na lang ako kaysa ako is magsabihan. Nakahanda na yung point ko nun. Talagang ready na ako kaysa ako pag-ibigan. Kasi mas masakit mga kapatid kapag salita. Di ba yun naman sa amin Santiago mga kapatid? Na yung matalas yung dila mga kapatid. May pagkakataon dahil nga mabait tayo, pagalitan ako mga kapatid. Hindi ginawa tayong kalokohan. Hindi ako mapalo eh. Hindi ako mapalo, pinagsabihan ako. Pinagsabihan ako tatay ko mga kapatid. Ngayon yung pakaramdam na nadilim na yung paligid mo. Nakatayo lang kami, magkausap mga kapatid, pero dahil nga ang sakit ng hindi ko matik kasi tama eh. Hindi na mahirap mag-retaliate mga kapatid, mahirap makipag kapag tama yung sinasabi, wala ka nang mainik. Eh ako mga kapatid, kapag ako'y pinapagalitan talaga, tatahimik ako. Pag tama yung sinasabi, tahimik talaga ako mga kapatid. Kasi kahit nga mali sinasabi, tahimik na lang ako. Kasi kapag iimik ka pa, hahaba pa yun. Ay kung hindi ka na iimik, hindi saglit lang. Saglit lang. Bagay ikaw ang imik ng imik, hindi mapapagod ka din. Pero kapag nakikipagtalakayan ka pa, nakikipag-argumento ka pa, hahaba yan. Yung 30 minutes na sermonan, magiging 1 oras at kalahati. May paluan pa. Pingutan, paluan, talagang iyakan pa. Ay, pag ako, tahimik na mga kapatid. Pero yung sobrang sakit mga kapatid, kasi naman tama, ang nangyari po sa akin ay, naitim na yung paningin ko, parang tutumba na ako. May himatay na kapatid. So, sobrang sakit. Kaya, mas masakit talaga yung salita. Kaysa sa minsan mga kapatid ay hindi rin po healthy. Mas maigi pa rin yung palo. So, Romans chapter 5 verse 11, pinatunayan po sa atin yan ng ating Panginoon. Amen. Yung kanyang pag-ibig ay above all things. And sabi natin mga kapatid kanina, nothing surpasses the greatness of God's love. At ito po ay hindi basta binanggit lang na mahal tayo ng ating Panginoon. Pinatunayan po yan ng ating Diyos. Kasi talagang mararamdaman mo yung pag-ibig ng isang tao kapag pinapatunayan po niya yan sa gawa. Marami nagsasabing mahal nila tayo, pero hindi natin makita sa kanilang ginagawa. Tama po ba? Tama po ba? Alam lang, yung parang lang sila, hanggang salita lang. Di ba yun ang natin minsan, hanggang salita ka lang naman.
Ngayong taon, dadating ang Mother's Day. Dadating ang Father's Day. Marami diyang magme-message, mahal na mahal kita, mama. Tatay, yung lahat ng sakripisyo mo, talagang na-appreciate ko, mahal na mahal po kita. Sana huwag ka munang mamatay. Meron tayo mga kapatid, di ba? Ano natin, mini-message po natin sila. Pero pagkatapos ng araw na yun, pasaway na ulit tayo. One day. One day mabait. Grabe yung pagre-regalo, pag-appreciate, tapos kinabukasan may gagawin palang kalubuhan. Hindi rin papatunayan sa gawa. Pero ang ating Panginoon, yung pagmamahal po sa atin ng ating Panginoon, pinatunayan po yan ng ating Diyos. Sabi po dito ng Roma, sapagkat napawalang sala tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesucristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang yan. Ikinagagalak natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Hindi dito may paghihirap, mga kapatid. Mga pinagdadaan ng mahirap na sitwasyon. Meron, mga kapatid? Meron. Ang sabi dyan, na kahit, mga kapatid, meron po tayong kahirapan na tinitiis, yung mga kahirapang ito, mga kapatid, ay magbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay magbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay magbubunga ng pag-asa. Yan palang ating mga pinagdaraanan, mga kapatid, ay para po tayo gawing mabuti, maging maayos, maikondisyon yung ating sarili na maging mabuti po tayo. Ibig sabihin, mga kapatid, na magtiwala tayo sa gagawin ng ating Panginoon. Amen, kasi yung iba, walang tiyaga, kaya walang nilaga. Amen. Tayo, mga kapatid, yung pagtitiis na ginagawa natin, yung pagtsatsaga na ginagawa natin, meron palang magandang epekto po yan sa ating karakter. Sa mundo, mga kapatid. At ito yung mabubuo po nating mabuting pagkataong ito ay magbubunga ng pag-asa po sa atin. At ang sabi dito sa 5, at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. So yung pag-ibig para, mga kapatid, ng ating Diyos, yan pala ay ang naging channel po nun ay ang Espiritu ng ating Panginoon. Kaya the more na tayo po ay napupuspos, the more na mas lalo nating minamahal ng ating Panginoon. The more, mga kapatid, na maramdaman natin ang Espiritu ng ating Panginoon, the more na hahanapin natin ang presensya ng ating Panginoon. Kaya huwag kayong magtaka kung merong mga tao, mga kapatid, na kahit napakalayo ng church, napakalayo ng gawain, pupunta po yun. Bakit? Dahil nandun po yung desire na makuha po nila, maramdaman po muli nila ang pagmamahal po ng ating Panginoon. Hallelujah! Ako'y natutuwa po sa mga ganyang tao. Meron noon sa Lucena, nabanggit ko na yata sa inyo, mga kapatid, mula Dalahican hanggang sa, alam niyo po yung sa Lucena, yung rotonda. Yung rotonda, mga kapatid, konting lakad pa. Naglalakad yun. Wala na siya ngayon. Sumalangit nawa. wala na, mga kapatid. Sa taga-Dalahican po siya. Dahil nga wala siyang pamasahe. Kasi nga wala man siya trabaho. Banata pa, mga kapatid. Pero dahil nga, kasi ang ganda, tuwing yun ay mapupuspos, mga kapatid. Tapos na ang gawain, nakaupo pa rin yun. Nag-spring dance pa rin, mga kapatid. Talagang niya, gusto niya, mga kapatid, na yung feeling na siya po ay napupuspos. Mula Dalahican, alam niyo yung Dalahican, mga kapatid, di ba, sa may pier? Lalakarin niya yun hanggang dun sa katanghalian yun.
Minsan kasi Sabado din yung pupuntan para doon natutulog. Lalakad yun mga kapatid, talagang wala eh, wala namang pera. Lakad yun mga kapatid, pupunta yun doon. At, natin, yun yung kagalakan po niya, hindi naghahanap ng kung ano, ang gusto lang po niya ay maranasan yung pagkapuspos ng Espiritu po ng ating Panginoon. Sa atin, minsan, kung kailan tayo binayaan ng sasakyan, kaya saka tayo hindi makapunta sa church. Amen. Kung saka may mga biyaya na tayo, meron na tayong pera, may material na bagay na tayo na pwede na tayo makapag-drive, saka tayo nawawala sa mga gawain. Amen? Brasuhan na to. Amen. Amen. Eh, kung kailan tayo may mga pagpapala na, kung kailan tayo pinagpapala na ng ating Panginoon, saka naman tayo lumalayo sa gawain. Yes. Ano pang klaseng pag-ibig na meron tayo sa ating Panginoon? Pero nung grabe yung nung tayo ay nasa kahirapan pa, nandun pa tayo sa sa challenges ng buhay, sa pananampalataya, grabe ang prayer natin, Lord. Bigyan mo po ako ng i-provide niyo po yung aking pangangailangan. Grabe yung prayer natin. Tapos mga last minute, binibigyan tayo ng ating Panginoon. Masaya-masaya tayo. Pero ngayon, mga kapatid, kahit hindi tayo mag-pray, meron tayo, hindi tayo makapunta sa gawain. Anong klaseng pag-ibig po yan? Na masasabi natin, Lord, I love you sa panalangin. Pero ano nangyayari mga kapatid, hindi nakikita yung action sa buhay po natin. Kaya hindi natin talaga mapabulaan, hindi natin maluloko, hindi natin mabobola ang ating Panginoon sa mga ginagawa natin sa salita. Kasi ang tao kaya mong dalhin sa salita, pero ang ating Panginoon, sa gawa mo yan madadala. Amen. Iniwala kayo dyan mga kapatid. Hindi mo kayang lambing-lambingin ang ating Panginoon sa pamamagitan lang ng iyong salita at pangako. Ang tao kaya mo yung gawin. Lambing-lambingin mo mga kapatid sa salita, sa mga pangako, sa mga mabubulaklak na salita. Kaya mong paikot-ikutin yung tao. Pero ang ating Panginoon, hindi mo kaya paikutin si Lord. Amen. Pero ganun pa man mga kapatid, ibinuhos pa rin ng Diyos yung kanyang pag-ibig po sa atin. Hallelujah! Sa tuwing tayo ay mapupuspos mga kapatid ng Banal na Espiritu, maramdaman talaga natin yung dalisay na pag-ibig ng ating Panginoon sa atin. Sapagkat nung tayo mahihina pa, sino yung mahina dito? Nung tayo, mahinang nilalang. Ayan. Sapagkat nung tayo mahihina pa, namatay si Kristo sa dakdang panahon para sa ating mga kasalanan. Na kahit hanggang ngayon, mga kapatid, kapag tayo nagkakasala, nagtitake effect po yung ginawa po sa atin ng ating Panginoon. Kapag tayo po'y nangihina, nandyan po yung kalakasan na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Ginawa niya na yun noon at hanggang ngayon, ginagawa pa rin niya ng ating Panginoon sa atin. Mahirap mangyaring ialay ni naman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit na maaaring may mangahas, ibig sabihin pag mangahas, maliit ang porsyento. Hindi pa sure. Na kahit may mangahas na gumawa, dito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit, sabi diyan, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa ating noong tayo ay... Sino dito yung laban sa gawain? Niloloko natin ang gawain. No? Hindi natin sineseryoso ito mga kapatid. Walang problema po yan. Kasi hindi po nila naiintindihan ano po yung kahalagahan ng gawain. Pero once mga kapatid na niloloko mo yung gawain ng ating Panginoon, nandiyan na yung mga magpupuri, magpalapalakpak sila. Tatawa, iiyak, amen, opo. Luluhod, mamaya, pag iyak, mamaya, tatawa na yung mga yan. Parang mga baliw. Walang problema po sa atin yun. Sa atin, hindi na nag-i-effect po sa atin yun. Ano mga yan? Sino yung ganyan dati mga kapatid? Aminin nyo na, dati lang naman yun eh. Ngayon hanggang ngayon ba? Yung naiinis kayo pag may nagpre-pray, naiinis kayo pag may nag-aawitan, pag may nagigitara, na OA, mga kapatid.
ay ilapit sa gawain ng ating Panginoon, magpasalamat po tayo na kahit gaano yung kasalanan po natin ito, malaki o maliit, tayo po ay binigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon na maranasan po natin ang pag-ibig ng ating Diyos. Kaya mapalad po ang bawat isa sa atin, mga kapatid. Hallelujah. At patuloy na magiging mapalad po ang bawat isa sa atin kung tayo po ay patuloy na hahanapin ang pag-ibig po ng ating Panginoon. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati, tayo mga kaaway ng Diyos. Kaaway pala tayo, ni Lord. Ano? Dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan. Hindi lang pala si Abraham ang kaibigan ng ating Diyos. Amen. Kundi tayo ng mga sumusunod sa ating Panginoon, tayo po ay kaibigan na rin ng ating Diyos. Sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak, at dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. At hindi lamang yan, tayo nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. So ito yung dapat po nating unawain. Na yung pag-ibig po sa atin ng ating Panginoon, hindi po yan nawawala. Naniniwala po ba yan, mga kapatid? Na yung pagmamahal po sa atin ng ating Panginoon ay hindi nawawala. Hindi lang siguro natin minsan maramdaman kasi tayo po yung manhid. Tama po ba? Parang nag-iisip ba kayo, hindi na kayo mapakali sa amoy ng ulam natin mamaya. Naniniwala po ba dyan, mga kapatid, na yung pag-ibig ng ating Panginoon ay hindi nawawala? Amen. Ang katunayan, tayo ang nawawalan ng pag-ibig sa ating Panginoon. Tayo lang talaga. Kasi di ba sabi ng Juan, mga kapatid, siya po yung unang umibig sa atin at siya po yung patuloy na iibig po sa atin. Hindi tayo marunong magmahal. Amen. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, hindi tayo marunong magmahal. Dahil siya yung unang umibig sa atin, natuto po tayong magmahal. Yan. His love is greater. And why? Mga kapatid, ang kanyang pag-ibig ay dakila. At bakit? Sa inyo, mga kapatid, kung dudugsungan nyo itong sentence na ito, mga kapatid, bakit naging dakila ang ating Panginoon, yung kanyang pag-ibig? Binigay niya ang kanyang buhay sa atin. Ano pa? Tinubos tayo ng ating Panginoon. Ano pa? Binago tayo ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig ay mas dakila dahil sa kabila ng lahat ng ating kasalanan sa nakaraan, niyakap tayo ng walang pag-aalinlangan. Hindi niya inalala ang ating mga pagkukulang, kundi pinatawad niya tayo ng buong puso. Sa pa, ang kanyang pag-ibig ay mas dakila dahil kahit paulit-ulit nating sinasaktan ang damdamin ng ating Panginoon, nananatili pa rin tapat ang ating Panginoon. Hindi niya tayo iniiwan kahit noong panahon na tinalikuran natin ang ating Diyos. Marami pong pagkakataon na tinatalikuran natin ang ating Panginoon. Meron po, mga kapatid, na backslider at meron, mga kapatid, na backslider sa puso. Alam po natin yan, mga kapatid, na marami mga kapatiran, mananampalataya, talagang umaalis sa pananampalataya. At marami namang mas maraming kapatiran ang backslider po sa puso. Physically, nasa church, pero spiritually, backslider. Amen. Nahihiya lang na umabsent kasi, ay, nalalaman ni pastor, wala ako.
Baka sabihin, backslider ako. Oo, backslider ka nga. Sa puso. Perfect attendance ka, pero yung puso mo hindi perfect attendance. Ang kanyang pag-ibig ay mas dakila dahil sa kabila ng ating sugutang puso at basag na puso, mga kapatid, pinili niyang tayo ay buuin. Ang Diyos ang nag-heal. Amen. Sa bawat luha at hinagpis, siya ang ating lakas at kaginhawaan. Amen. Sa tuwing tayo umiiyak, nandyan po ang saklolo po ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig ay mas dakila dahil ibinigay. Tama po ba? Ibinigay po niyang lahat para sa atin kahit walang katiyakan kung tayo ba ay magbabalik. Amen. Ang kanyang pag-ibig ay mas dakila dahil matiyaga niya tayong hinihintay sa kabila ng ating mga paglayo. At pagkakamali, hinihintay niya tayong bumalik sa kanyang mga bisig na bukas at handang yumakap. Parang yung nako, natamaan na. Katulad mga kapatid ng alibughang anak. Nandun na siya sa tahanan ng kanyang ama. Maganda na po yung buhay niya. Pero dahil mga kapatid, hindi po siya nakontento o may hinanap pa siyang iba, sa kanyang paghahanap, siya po ay nagkamali. Pero ang sabi po dun mga kapatid, di ba? Kung alam natin yung kwento ng alibughang anak, ang sabi po dyan, iniisip-isip niya, babalik ako sa aking tahanan, sa aking ama, na kahit ako ay alipin na lang. Ganon tayo minsan. Yung mga backslider po, nakabalik kayo. Kinakausap po ngayon yung backslider sa puso. Kung sino man yung active ngayon na backslider sa puso, kayo po ay matagal ang hinahanap ng ating Panginoon. Matagal na po kayong hinihintay ng ating Panginoon. Alam niyo po kung saan kayo babalik. Alam niyo po kung ano yung sitwasyon na dapat niyong ayusin. Yung mga backslider sa puso dyan, backslider in heart, matagal na po kayong inaantay ng ating Panginoon. Masyado nang matagal na hindi kayo bumabalik sa ating Diyos. Pero huwag kayong mag-alala. Huwag kayong magkaroon ng doubt, huwag kayong magkaroon ng guilt sa inyong puso na bumalik sa ating Panginoon. Balikan yung inyong first love. Kasi kapag kayo ay bumalik sa first love nyo, nandyan ang ating Panginoon. Hallelujah. Yayakapin po tayo ng lubos ng ating Diyos. Hallelujah. Kaya sa atin na backslider pa ang puso natin, ang damdamin natin, ito yung pangungusap sa inyo ng ating Panginoon. Bumalik kayo sa unang yung pag-ibig. Amen. Praise the Lord. Ang kanyang pag-ibig ay mas dakila dahil sa kabila ng ating mga pagsubok at kalungkutan, siya ang ating sandigan. Kapiling natin siya sa ating pinakamadilim na sandali. Hindi tayo iniiwan ng ating Panginoon sa oras ng pangangailangan. Our Lord is our ever-present help in times of troubles. Kaya sa atin mga kapatid, hallelujah, ang sabi ng Romans mga kapatid, kung isa-summarize po natin ito, So Romans chapter 8 verse 35 hanggang 37, meron pong sinamarize po dyan sa huli. Ang sabi dito, sino makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian? Pag-uusig? Pagkagutom? Kahirapan, panganib o kamatayan. Ay susulat dahil sa inyong buong araw kaming pinapatay. Turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin. Ito yung mga apostol, mga kapatid. Sabi niya, sapagkat natitiyak kung walang makakapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o mga pamunuan, at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan at hinaharap.
Ang kataasan o ang kalaliman, ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, summarize mga kapatid ng Romans chapter 36 hanggang 39 mga kapatid, na wala pong makakapaghiwalay sa atin na anumang entity o anumang sitwasyon, hallelujah, senaryo ng buhay po natin, walang makakapaghiwalay sa atin sa ating Panginoon dahil ang Diyos ay lagi pong nakasunod po sa atin. Nandyan lagi nakaalalay ang ating Panginoon at alam po natin kung ano yung pwede lang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng sa ating Panginoon. Yan po ay yung tayo at yung kasalanan ginagawa po natin. Pero kahit ganun pa man mga kapatid, hallelujah, ang pag-ibig ng ating Panginoon ay nananatiling dakila sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya huwag tayo mga kapatid mag-atubili na maglingkod po sa ating Panginoon, na ibigay po natin yung buong pagmamahal natin sa ating Diyos. Dahil kapag tayo ay nagbigay ng 100% sa ating Panginoon, expect mga kapatid na hindi lang 200%, hindi lang 300% mga kapatid, hanggat hindi mo ba, sabi nga mga kapatid, yung pag-ibig ng ating Panginoon ay walang sukat. The love of the Lord is without limit. Yan ang pag-ibig po ng ating Panginoon. Walang katumbas, hindi kayang sukatin ang pag-ibig ng ating Panginoon. O kahit isipin man natin mga kapatid, ay hindi natin maiisip kung hanggang saan ang hangganan po ng ating Panginoon. Kaya, ano pa, ibigay lang natin yung sarili natin sa ating Panginoon. Ibigay lang po natin yung pagmamahal po natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Upang tayo po'y lubusan po natin na maranasan po yung pagmamahal na dakila. Amen. Di ba ito yung mga verses po natin mga kapatid? Sabi diyan, upang inyong lubusang maunawaan, kasama ng hinira, kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig, at naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo ay hindi kayang abutin ng pag-iisip. Gayon mapuspos kayo sa buong katangian ng Diyos sa kanyang makagagawa. Nangigit pa sa kanyang maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang kumikilos po sa atin. Yan po yung pag-ibig po ng ating Panginoon na hindi po kayang tarugaw, ay maraming limitasyon. Ang Diyos wala po yung limitasyon. Kaya niyang gawin kahit ikaw ay makasalanan, kapag ikaw ay nakitaan ng ating Panginoon, na lumalapit ka sa ating Diyos mga kapatid, na buo ang puso mo, na ibinibigay mo talaga ang sarili mo, kahit ano pang ginawa mong kasalanan, tatanggapin ka po ng ating Panginoon. Marami pong nangyari po sa ating ganyan mga kapatid. Kung tutuusin, hindi po talaga tayo karapat-dapat sa harapan po ng ating Panginoon. Pero isang lapit mo lang sa ating Diyos, nandiyan na po yung biyaya ng ating Panginoon. Ipinakita na sa iyo ng ating Diyos yung kanyang dakilang pag-ibig. Kung ang tao ay hindi ka kayang tanggapin, ang ating Panginoon ay kayang-kaya kang tanggapin. Ang effort na ginagawa mo ay hindi po yan makita ng tao. Ang ating Panginoon, in every details mga kapatid, kaya kang i-appreciate ng ating Panginoon. Nakikita man yan ng tao o hindi nakikita ng tao, ina-appreciate ka ng ating Panginoon. Kung hindi mo maramdaman sa sarili mo na mahal ka na nasa paligid mo, ang ating Panginoon ay handa kang ibigin, iparamdam sa iyo ang pagmamahal ng ating Panginoon. Ganyan po kadakila ang pag-ibig ng ating Panginoon. Hindi mo man maramdaman mga kapatid, hallelujah, na may value yung ginagawa mo, ang ating Panginoon, kaya niyang iparamdam yan. Yes. Kung mo isipin ang ating Panginoon, maiparamdam lang sa iyo ang pag-ibig na hinahanap mo. Amen. At tandaan po natin yung pag-ibig na meron ng ating Panginoon na hindi kayang gayahin ng mundong ito. No one can replicate the love, hallelujah, na meron po ang ating Panginoon. Walang makakagaya po nan. Kasi dito sa mundo, ang pag-ibig ay laging may kapalit.
Sa ating Panginoon, ang pag-ibig ng ating Diyos, wala po yung kapalit. Minsan nga, grabe na nating sakta ng damdamin ng ating Panginoon. Pero kapag tayo dumalangin at lumapit, nandyan agad yung kalinga ng ating Diyos. Minsan sinasadya talaga nating saktan ang damdamin ng ating Panginoon. Pero tuwing tayo lalapit, mga kapatid, na may bagbag na damdamin at basag na puso, pag lumapit tayo sa ating Panginoon, nandyan po yung pagtugon sa atin ng ating Panginoon. Ang sabi ng awit, mga kapatid, the Lord is near to the brokenhearted. When we are broken, mga kapatid, kapag tayo mga broken, mas malapit sa atin ang ating Panginoon. Kasi may mga bagay na sumisira, bumabasag sa ating puso, sa damdamin natin, na hindi kayang i-mend ng tao. Kasi sino lang ba ang nakakatalos ng ating damdamin at puso? Ang ating Panginoon. Sa atin, kahit anong gawin po nating pag-explain, sa nararamdaman natin minsan, hindi rin talaga natin maipaliwanag ng ayos. Pero ang ating Panginoon, maging ang luha po natin ay kilala at alam po ng ating Panginoon. Kaya ako, mga kapatid, kung tayo ay underappreciated, hindi tayo nakakaramdam ng grabing pagmamahal na hinahanap po natin sa tao, sa pamilya mo, sa kaibigan mo, o sino pa man, mga kapatid, na gusto mong makaramdam ng pagmamahal, ang ating Panginoon matagal nang nag-o-offer, mga kapatid. At matagal na pong nag-i-exist ang pagmamahal sa iyo ng ating Panginoon. Alam niyo ba, mga kapatid, na hindi pa man natin kilala ang ating Panginoon, hindi pa man natin alam, mga kapatid, hallelujah, kung anong plano ng Diyos po sa atin. Pero the same, mga kapatid, na kahit makasalanan ka, nandyan na po, mga kapatid, na nating sayangin yung pagmamahal, yung oras na inilalaan sa atin ng ating Panginoon. Ngayong naunawaan na po natin, hallelujah, ang pagmamahal po ng ating Panginoon. Huwag na po natin sanang gawin na tayo po ay lumayo pa sa ating Diyos. Dahil kapag meron lang pwedeng dalawang parte ang magmamahal sa atin. Alam mo ba yung mga kapatid, sa spiritual realm, meron lang dalawang pwedeng magmahal sa atin. Sabi ng Juan, mga kapatid, kapag minahal tayo, mga kapatid, ng sanglibutan, papatayin, wawasakin, sisirain po tayo. Amen. Pero kapag ang Diyos ang nagpagbigay ng pagmamahal po sa atin, mga kapatid, nandyan po yung magandang pag-asa, yung magandang buhay. Nandyan po, mga kapatid, na ipapakita sa atin, mga kapatid, ng ating Diyos. Yung mga bagay na hindi pa natin nararamdaman ay ipararamdam po sa atin ng ating Panginoon. Kaya sa atin, sa bawat isa sa atin, mga kapatid, sabihin ko po sa inyo, mahal po kayo ng ating Panginoon. The Lord loves you so much, even in your period of being a sinner, mahal kayo ng ating Panginoon. Mga pagkukulang, pagkakamali, walang makapagsabi ng 100% faithful na siya sa ating Panginoon. Yes. The one who is faithful here is the Lord. Ang ating Panginoon. Siya lang po yung tunay na may tapat, makapagsabing tapat sa atin, mga kapatid. Kaya, hayaan natin, mga kapatid, hindi man natin magawa na 100%, pero pursigihin natin na magawa natin yung parte po natin sa ating Panginoon. Mahirap mga ako kay Lord. Kaya humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon. Lord, turuan mo pa ako na mahalin ang pag-ibig mo sa aking buhay. Hallelujah, sa ganyang pamamaraan, unti-unti tayong tutulungan, aayusin yung relasyon, hallelujah, at patuloy, mga kapatid, na maranasan natin ang lahat ng pagpapala, dulot ng pag-ibig po ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah, purihin natin ang ating Diyos. Panginoong Isus, hallelujah, salamat po Lord, hallelujah, sa oras na ito. Yan dito Lord ay patuloy na aming nararanasan ang pag-ibig na ito, Panginoon, hallelujah. Kaya kami po ay nagpapasalamat Lord, hallelujah, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin, Panginoong Isus, hallelujah. Na bagamat marami kaming pagkakamali, pagkukulang at pagkakasala, nananatiling tapat
hallelujah, ikaw sa bawat isa sa amin at patuloy, Lord, hallelujah, na yung pag-ibig na ito, Panginoon, ay managana sa bawat isa sa amin. At patuloy, Lord, na turuan mo pa kami na mahalin kang lubos at maging kami. Kung paano mo kami minahal, ay ganun din ang ituro mo sa amin. Kung paano ka naming mahalin ng nararapat at naaayon sa iyong kalooban, Panginoong Isus. Kaya, Lord, hallelujah, panalangin ko rin sa mga kapatid ko, Panginoong Isus, na nawala ang kanilang mga first love, nawala ang kanilang mga unang pag-ibig sa inyong Panginoon. Kung paano silang naglingkod noon, Panginoong Isus, hallelujah, ay ganun din, ibalik mo sila, Panginoong Isus, hallelujah, sa kanilang unang pag-ibig, upang magalak ang bawat isa, Panginoong Isus, at maging sa kanila na muli maranasan po nila, hallelujah, ang kagandahan ng iyong pag-ibig, Panginoong Isus. Lord, hallelujah, patuloy na manalagi at manariwa, Panginoon, ang iyong pagmamahal sa puso ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoong Isus, at patuloy, Lord, na itinataas ka namin sa aming buhay. Praise God, hallelujah.